Yo, what's up mga kapulito? Jerry Soto. Upgrade ng bawat isa. May comeback customer tayo, ayan. Taga sa kasi sa Malasiki. Ilan taon na tong karga natin? 1 year 5 months. So yung karga natin sa kanya, ayan, Solay Stockhead 59 Stockhead, basic setup nun. Bumalik ngayon para magpa-hybrid ng kanyang Mio Solay 125. So ang magiging set niya is, ano ba yung set ngayon? 63 plus 6, no? Pin 3. Okay, so reveal nga yung piyesa. Hybrid to, pang sporty head, tsaka black gagamitin. Let's go mga kapulito. Yun, kailangan na ng flashing yung set ni sir. Ay, hindi naman natin overall to, no? Ay, hindi. Ay, oo. Stock pa pala gasket, oh. So, yun. Ito yung after 1 year and 5 months is okay na okay pa rin naman. Ayan, oh. Sana all. Nabaha. Punong-puno na ng carbon sa sobrang tagal. Pero wala naman siyang tagas, oh. Tapos, yung kanyang cylinder block, chrome bore pala to. Hindi na maalala eh. Uy, ox pa. Ayos na ayos pa. Pwede pang ano, pwede pang ipamigay sa mga nangangailangan. Joke lang. Ayan, oh. Ayos pa, pwede pa. So, i-reveal na natin yung magiging set niya. Uy, pareho kami ng shock, oh. Si siya tamang chill lang, inaabangan yung nag-ahamon. Kaso umurong na. May karera sa linggo sa TRP, Inside Racing. Next, so reveal ko na yung mga piyesa niya. Ito yung binili niyang second hand na nakalagay na sa dati, no sir? Sa ibang motor, no sir? Okay. So unahin ko na yung block niya. Murang piyesa ang sinama, brand new. Siyempre hindi naman to plug and play mga kapulido. Hindi plug and play itong block. Bakit? Ganito kasi yan. Pasok natin, no. Baka kasi akala ng iba is bolt on yung block sa M3. Hindi siya, pero minor lang. Unlike sa iba na iba talaga yung stud. So yan, no. Ay, pumasok sa kabila. Pumasok pa rin. Ang ano nga lang pala is magkaiba yung, nakabukas na kasi, magkaiba yung stud ng konting-konti lang naman. Pag pinlug and play mo siya na nakabuo yung shell, hindi papasok yung cylinder block. Pakita ko muna para may idea kayo. So ayan, nilagay ko na, sinarado ko na. Ito kasi ano niyan, may konting difference sa pinaglagyan ng stud. Yan, hindi ko na itinayo kasi ito, babangga pa dito yan eh. Ibo-bore out pa natin yan eh. So ayan, hindi na maipasok. So simple lang naman yung magiging paraan dito mga kapulito para maipasok natin siya. Tulad yan. Kasi medyo magkalapit ang mga stud nito kumpara sa sporty. Konting-konti lang naman. So magiging discard natin dyan, unahin ko na sa inyo, ituturo ko na. Is yung mga butas na ito is lalakyan natin. Babarinahin natin ng diretso. Okay? Babarinahin natin diretso para lumaki yung butas na yan. Pag lumaki ang mga butas na yan, makakapasok na siya hanggang dulo. Kaso nga lang, wala na tayong dowel nun. So madali na lang naman paraanan yun mga kapulido. Then meron siyang base conversion plate. Ang trabaho ng conversion plate na yon is para lang may match yung dito. Kasi iba ang M3 nasa loob. Ayan. So ang conversion plate niya is para lang sa bolt niya sa side. So ang totosin sa iba hindi na nilalagyan. So pwede nang i-direct ang block sa shell ng walang base plate kung hybrid lang diretso. So halimbawa, stock ilalim, gusto mo lang mag head block,
hindi mo na malalagyan yun nandito sa gilid. Pwede naman. Yung iba, hindi naman kasi tumatagas. Basta quality yung pagkaka-regasket. So yun, step tayo sa iba. Maria, buklat mo na. Next natin, silipin natin yung package natin. Yung cam noon. Ayan, buhay na buhay pa rin. Yolak yata yung gamit ko nun, no? Yolak na. Yan, yolak yan. Dati. So, magiging signal niya is nabili niya ng second hand. Yan. Meron tanim. Tinamaan din ng sabog to. Hindi sinabi sa'yo na galing sabog to. Ngayon mo lang nalaman, no? So, indication yan na galing siyang sabog. Yan. So, kailangan nating i-check niyan kung hindi ba na baluktot itong rod or hindi ba siya dating itinuwid. Kasi yung dating itinuwid is tagilid tayo doon mga kapulito. Kasi malalaman mo naman kung itinuwid lang ito. May pinagpukpukan or marka na ininitan siya. Yung parang nasunog ganun. Pero hindi naman siya sinunog. At wala rin naman siyang pinagpukpukan. So kailangan lang natin matrace dahil second hand to at galing siyang sabog. Kung hindi ba nabaluktot yung kanyang rod sa pamamagitan ng pagsusukat, pagsisilip. So ang gagawin lang naman natin dyan, lalagyan natin siya ng piston tsaka pin para malaman natin kung pantay ba yung kanyang rod. Kasi merong iba na gatiting lang, hindi mo mapapansin yung piston pala is medyo nakatagilid ng konti. Konting-konti lang. So yung konting-konting yun hindi pwede sa ating makina. Kailangan perfect na straight ang piston. So check ko lang mamaya. Mahirap maging vlogger mechanic isang kamay. Then may mga nag-sponsor na ng mga pang cellphone holder pero kasi parang hindi ko nagagamit. Proceed tayo mga kapulito. Meron siyang yan. Tensioner manual, throttle body. Yan, laki naman nito. 32? 32. Okay. Starter. But pang sport ito Hindi yung pwede sa ito. Wait lang. Tanda natin ng starter. Sport ito Sporty starter na. Oo. Ay, sandali. Soulay. S version ba to? S siya. Okay. S pala. Pasok yan, S. Okay, idea lang. Yung Mio Sporty at saka yung Soul I at saka M3 S variant, yung may on-off mag-isa, pareho ng starter. Pero ang ordinary M3, ordinary standard tawag doon, ordinary Soul I, ordinary M3, hindi pareho ang starter. Ang kapareho nun is NMAX. So, buti S variant pala to. Okay yun. Dala siyang conversion ng manifold. Tama yan. Tapet cover, pang sporty. Injector, valve spring. Okay ang valve spring, 2.8, pasok na yan. Punta ka sa anong reliyon mo? Katoliko ka? May cathedral dyan. Pabasbas mo to. Hindi siya mababali. Hindi bago, papalitan mo bago. Bago naman to Bago to. Bago siya, lang gasgas. Ay, gamit. Okay, dito walang gasgas Dito sa likod meron. Uy, may dala siyang camshaft. Bawal tayo dyan. May sarili tayong cam. Head niya, ang gagamitin is MTRT. Ayun. Very good. 2631.5. Very good. Tamang-tama yan sa karga niya. Na 199cc. So yun, banatan na natin ito mga kapalito at magpo-port na muna ako kasi mamaya i-bore out ko yun.
Alright. Yan, so headworks ko muna to mga kapulido. Bali yung camshaft na gagamitin ko dito is yung sa akin, yung Genrix 7.6. Kasi hindi natin gagamitin itong dala niya. Ang dala niya ay Kyobo tapos nire-grind. Kasi gamit na to, siguro nagasgas tapos nire-grind. So syempre dahil sporty rin naman ang kanyang head, is gagamitin ko na yung cam ko. Kasi mati kapag dito set, dito cam. So 2631.5 to. Ang chamber volume na ito sa compression ratio is yung 15cc. Yan, 15cc ang chamber volume na ito. So syempre dahil touring to, bibigyan lang natin siya ng compression na pang biyahe. Tulad na nangyari sa kanya dati. Ayan. So hindi nag-overheat, pwede mong ibiyahe kahit malayo, pwede mong walwalin hanggat gusto mo, walang problema. Nag-aalangan si Sir. Yan, yung owner. Okay lang daw ba na steel bore yung ilalagay? So sabi ko sa kanya, kung may pera siya, may chrome bore naman ako dito. Hindi kikita pa ako, di ba Sir? Kaso nalaman yung presyo, ito na lang daw muna. So sabi ko naman sa kanya, ako nang bahala dito. Kahit steel bore siya, pwede rin naman. Marami naman tayong gawang steel bore eh. Pero check man natin kung di siya kailangan ni honing para ma-honing na kung sakali mamaya. Uy, ha? May konting honing siguro. Ayaw na mahugot. Pero medyo okay naman, pero may konting-konti. MP to eh. Hindi naman lahat ng MP sinohoning, yung iba naman okay din naman. Medyo masikip siya. Paparaanan lang natin mamaya mga kapulido. So magbe-break-in siya syempre dahil steel bore to. Plug and play ba ang MP sa MTRT? Ang sagot, hindi. Tukod siya sa chamber. So hindi naman basta ito na ilalagay ko kasi sa compression pinag-uusapan natin dyan eh hindi ko naman ito ipupuldom, babawasan yan mga kapulido para kumasya dito. Pambiyahe nga eh. Yun, so tuloy na tayo. Port ko muna tayo ang kanyang. Alright, malapit na matapos mga kapulido. Alright, gawang paa. Brr, brr. Gawang paa niya mga kapulido. Shoutout, Pautekang. Kung may gawang paa may gawang paa, Genrix. So ayan, malapit na tayo matapos mga kapulido. Tapos settings lang natin, Genrix cam 7.6. Tapos yun, piston profile. Yo, update tayo mga kapulido. Ising ko muna yung maduwing camera. Yan. So dito na nga tayo mga kapulido. Ito yung problema ng marami. Ayaw umikot nung cam. Genrix 7.6 lang yan ha. Ayaw umikot. Wala pang valve yan ha. Wala pang spring. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo tong cam ni Genrix. O yan ha. O. Nakatukod yung valve lang nga naman o. Wala pang tappet screw. O. Wala pang tappet screw. 7.6 pa lang yan. Yan. Tanggalin natin yung valvula. Yan, tanggalin natin. So dapat iikot na yan. Yan, walang valvula yan ha. Dapat iikot na. Hindi pa rin umikot. Sakit sa ulo, cam ni Genrix. Wala, ayaw umikot mga kapulido. Bakit kaya, di ba? So tuturo ko lang yung simpleng paraan dyan para naman di ka sumakit sa ulo. Tanggalin natin rocker arm. Paano na lang kaya kung yung ibang brand pa na head? Yung ibang brand pa na head is mas may problema kumpara sa MTRT. So ayan, tanggalin ko muna yung rocker arm. Tuturo ko sa inyo mga kapulido
kung paano yung diskarte dyan. Napaka-basic lang yan mga kapulido. So ayan, rocker arm. Tanggalin natin yung cam. Ito, Genix 7.6. Yan, mataas ang lip niyan. So paano pa kaya kung yung ibang head pa? Yung ibang head, walang tabas to. Ayan, hindi siya nakatabas na ganyan. Like yung stock cam, TSMP, ASP, walang tabas yan. Yan, walang tabas yan. Yan, bilog lang sila. Buti nga si MTRT nakatabas na. So naka-ready siya. Kahit mataas na cam, hindi sasayad dyan. Isa ring tinatabas yan kapag ka ibang brand ng head. Buti na lang ganyan. So unahin natin yung isang issue na nakita dito sa video. Nakatukod agad siya kahit nakasiwang pa yung valvula. Nakatukod na agad dito. Simple lang naman yung mga kapulido. Wala pa nga yung retainer eh. Yung retainer, tatama rin yun. Tatama rin yung retainer dito. So dahil hindi MTRT itong rocker arm, standard size siya, kailangan mo siyang tabasan dito. Hanggang makalaya siya dun sa espasyo na kailangan. Ngayon, kailangan mong tabasan ito para magkaroon ng clearance. Maipasok yung cam. Pangalawa, ano yung isang tumatama dyan? Sobrang basic lang. Ito, tumatama itong umbok na to. Yan. Itong umbok na to, tumatama yan sa cam loop. Dito. Tumatama yan dyan kapag ka umikot dahil mataas nga yung angat. Dahil ang forma niyan is ganito. Makaganyan. Sir, pa video? Eto yung may-ari, ang videographer natin. Bigyan na natin ng napakagandang detalye. Bakit hindi maiikot yung cam? Pero pag tinanggal mo yung rocker arm, naiikot naman. Hindi na natin kailangan ng biogesic dito mga kapulido para sumakit ang ulo. Yan, walang rocker arm, umiikot. Pero halimbawa, ASB, TSMP dyan, hindi yan iikot kasi babangga siya dito sa lagayan ng rocker arm pin. Good. Ha? Buti na lang at MTRT yung head. Di na siya sasayad dun kasi nakatabas na agad si MTRT. Ayan o. Next, ano yung tumutukod? Yung dito, tumutukod. Ito. So kailangan mo lang naman grinderin yan para hindi na tumukod yung valve, para magkaroon ng clearance. Next, ito kailangan mong grinderin kasi itong part na to, pag-i-pause muna. Game tayo mga kapulido. So ito pa, isang senaryo dyan. Naturo ko na sa inyong lahat para wala na sumakit ang ulo. Hindi nyo na kailangan ng Advil o medical para sumakit yung ulo. So ayan. Ito, kailangan may clearance yan. May clearance dapat yan kapag ka natapos na ang iyong settings. So hindi pwedeng naka-release ng sagad itong relax ka lang. Yan. So hindi po pwedeng nakatanggal na to, ayaw pa rin gumalaw, nakadikit pa rin, hindi pwede yon. So yun yung reason kaya kailangan mong tabasan ito. Bukod dito sa part na yung tappet screw, bukod dyan na kailangan mong tabasan is yung part na tatama dito. Yan. Yan kasi tatama yan, ganyan ang formahan yan eh. So hindi talaga pwede yan. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, tatakas ito. Tatakas ang yung valve retainer. Mamomroblema kang malaki pag natanggal yan. Next, yung isa pang problema na kailangan discard yan dito. Ganyan kasi ang formahan yan mga kapulido. So, gumaganyan yan, di ba? Sa loob. Kunwari, nakalagay sa head. Gumaganyan yan, di ba? So, yan. Gaganyan, iikot, babalik. Aangat ulit. So, ano yung tumatama kung bakit tayo niyang umikot? Dahil sa taas ng yung cam loop, pag umakyat yan dyan, tutukod siya dito. Ayan, o. Tatama siya dyan. Kaya tumitigil. So, ang diskarte mo dyan, para hindi sumakit yung ulo mo, grinderan mo to. Wala namang problema. So, ipapakita ko lahat ng finished product mamaya. Ito, halos araw-araw na namin ginagawa kasi
set ko, cam ko. Yan ha. Sa intake, ganun din. So, dalawang rocker arm ang kailangan mong banatan dyan. Dalawang rocker arm, kailangan mong grinderin. So, ganyan. Ay, paano na ba? Yan, bali. Ganyan kasi forma niyan eh. Ganyan ang forma niyan eh. Tapos ganyan, tigisa silang loop. Ganyan. So, pareho silang magkakaroon ng tukod dito. Kasi mataas itong lift ng cam, yung cam loop niya. Sa intake din, pag umikot yan, nakapaddle siya doon. Pag umikot yan, yung mga tutukod yan dito. Tutukod yan dyan. So, kailangan mo tabasan yon para hindi sumakit ang iyong ulo. Alright. Gawan pa muna natin to. Gagrinderin natin pag ganyan, no? Sing. Alright. Wait lang ha. Pakita ko lahat pagtapos na mamaya. Yo, update tayo mga kapulido para sa ating hybrid Solai 125 Sporty Head and Lock 200cc 199 to be exact. So eto na, tapos na ang sakit sa ulo. Ayan. Naka-grind na siya mga kapulido. Naka-grind na rin siya dito sa tatamaan retainer. Naka-grind na rin siya dito sa tapat screw. Importante yan. So ito, ako mismo gumawa dyan. Yan. So may isang scenario pa dyan is sa high lift cam 2631.5 na head, magsasagian ng valvula. So yan, kailangan mo rin siyang ilighten. Dahil pag di mo nilighten yan, mag-aalikan sila, magkakaanak sila. Magkakaalikan yung dalawang yan. Pag nagkaalikan sila, magkakaanak sila, dadami sila. So itong ano ka tawag dito? ETO ba yan? CTO. Temperature sensor. I-retread natin to dito mga kapulito. Para pulido. Yan, dito natin i-retread. Maglagay na lang tayo washer kasi pag ni-retread natin is lilitaw yung sensor dun sa stud eh. Pero parang kaya naman yata. Sakali maglagay na lang tayo ng washer. Tapos ito dun sa pipe niya na lang kasi negative tayo dito. Sa pipe niya kasi hindi naman tayo pwede bumutas dito. Yon. So sana dito ko na lang ilalagay eh para wala nang gagawin eh. Yan oh, 'di ba? Oh, pwede na sana eh. Kaso hindi pumayag si sir. Next, oil pump. Wala pala kaming stock so ipa-rush order ko na lang. Next, flex ko lang. Yan. Na counter bore na. Yan oh. Kala mo dinala sa machine shop na sisingilin ka ng 1.5 no? Hindi. Yan oh. Ayan, putol na kasi inabutan na yan, normal. Pasok na ang kanyang block. MTRT na pala mga kapulido. Ayan, chrome bore na yung ano. Nagbagong isip na yung may-ari. Next. So, kayo na lang comment down below na lang mga kapulido. Yung daw pinagbilan nito is dinideny, hindi daw to galing sa sabog. Okay lang? Hindi daw ito galing sa sabog. So comment down below, kayo na lang mag-isip kung galing ba to sa sabog. Okay. Yan, nagtataka kasi ako bakit ganyan siya eh. Hindi siya galing sa sabog. So ang ginawa, pinagtutok-tok na lang nila to para magmukhang ganyan. So ayun. Port sa sa listahan. So ayun, pwede na nating isarado mga kapulido. Okay na rin yun sa head. Ano pa? Wala na akong ganong oras. Let's go. Tapos ito yung pinadala. Ito daw dapat. Kayo na lang din sumagot mga kapulido. Okay ba ang 160cc injector sa 199cc na karga?
Kayo ng bala dyan. Pero hindi namin to ilalagay. Yan. Game. Tuloy-tuloy na. Tayo na yan mamaya. Settings na natin. I-assemblein na lang to. Siyempre, iikutin mo pa yan bago mo isalpak. Game. Alright, update tayo mga kapulido. Nakatayo na ang makina. May dowel. So nakalagay na doon. Next is dito tayo. Ang usapan pala nila is plug and play na daw lahat. So wala siyang rocker arm pin. Wala siyang cam bearing. Tapos wala siyang cam lock. So ang tanong ni sir, at baka itanong din ng iba, pwede ba ang rocker arm pin nito sa Sporty? Ang sagot, hindi siya. Walang butas ang M3. Ayan, ang Sporty meron. Bakit? Ang M3, pag tinanggal mo yung rocker arm, may tutulak mo dito sa butas. So gamit ka lang ng Philip, tutulak mo na. Ang Sporty, pag nilagay mo yan dito sa Sporty, wala kang pagtutulakan, problema ka, hindi mo matatanggal yung rocker arm. So yun, Sporty kailangan. Next, cam lock. Tanong ni sir, pwede daw ba ang cam lock ilagay sa Sporty? Ang sagot, hindi. Una, yung rocker arm pin, hindi niya maharangan. Dalawa, so lalabas yan. Kaya meron ganito, stopper. Pangalawa, yung cam, di naman niya mailalak yan. Kaya cam lock ang tawag dyan, para mailock niya yung cam. Di niya mailalak kasi paangat ito. Yan. Paangat. So hindi pwede. Kailangan talaga pang Sporty yan. Nilalak niya yung cam, nilalak niya yung rocker arm pin. Ano pa? Pasok na ang ating, ayan. I-retread ko na mismo yan. Pasok na ang kanyang engine temperature sensor. Yan. EOT yata yun. Engine. Ewan ko. Nakalimutan ko na naman. So nakita yun na yung pipe niya JBTB3 nakatubo na rin para sa ano. Apa next? Ano bang may babahagi kong info sa inyo mga kapulido? Chain guide. Tignan natin. Lower chain guide. Papalit tayo pang Sporty baka. Kasi iba ang lagayan ng chain guide ng M3 sa Sporty. Lower. Talaga pare. Tingnan natin kung ano, kasi iba ang Sporty mababa. Mababa ang Sporty. So kung ito ilalagay mo matangkad, didiin agad ang iyong timing chain. Tingnan natin kaibahan. Oy, pareho lang yata. Kung pwede yata tayo dyan. Tingnan natin. So ito yung Sporty. Ito M3. Pwede naman yata. Ay, alog siya. Tignan na lang natin mamaya actual mga kapulido. Ayan. Pwede naman, pwede. So ayan, testing na lang natin mamaya mga kapulido. Next, ito lalakayan natin yung mga butas para pumasok yung block ng sagad doon. Kasi kukontra yung studs eh. So yan, babarinahin lang natin na mas malalaking butas to. Yan, so pakita na natin kasi hindi naman pwedeng i-plug and play sa 2631.5 tong piston kasi maliit ang valve bucket nito. So yung MTRTS 2631.5 tutukod siya sa packet kapag hindi mo nilakayan yung packet. So ang gamit ko is 32mm na pang packet sa intake. Siyempre hindi naman pwedeng 31.5. So 32, lamang siya ng konti sa 31.5. Pine-prepare para si Asia ngayon para sa inside racing sa Sunday. Kaya lang natin. Pan-touring naman yan eh.
Yung kanyang cylinder block, binirena lang natin ng 10mm to. So, pasok na siya dun sa shell. Sige. Toke yan eh. Toke. Kami joke. Okay, palame. Pakita mo yung builder. Ayan yung builder. Oh, pasok. Buldur. So yan, pakita na lang natin. Tapos kukuha tayo ng kompresyon. Pero pareho lang naman ang kompresyon ng sport ito eh. Alam ko naman na hindi kahit nun. Pero susukat pa rin tayo mga kapatid. Para lang akong bumuha ng 199cc ng sporty. Total chrome bore na to, pwede natin walwalin mamaya. Kaso wala siyang dalang gearing. Stock gearing pa yung motor. Head angle pala ng valvula, valve angle sa intake valve as 27.5 yung angle. Sa exhaust is 32.5. Lang. Ano, balpangit. Bawang paa. Gawang paa yan, no? Oh. Gawang paa. Brr. Oh. Alright. Yan. Balpangit, mga kapulido. Gawang paa. Okay, so salpak na natin to. Timing chain. Meron na rin. I-test fire na natin kung pasok na. Update tayo mga kapulido. So, true top dead center, iba. Hindi nilagyan ng timing nung nakaraan. So, ito. Naglagay ako marka dyan. Iba yung timing ng Next is ginagasketan na kasi okay na. Tutok yung ilalim. Ang problema nung kumuha akong deck height, ang deck height niya is lumabas ng piston. Dahil MTRT na. Siguro nakasetting siya dun sa dati is MP. Yung MP kasi is atras yung piston. So ngayong MTRT siya, nakaluha ang piston mga kapulido. So nangailangan ako ng cheese. Isang pirasong cheese. Itong cheese mon. Tang 1mm. O pala. So nangailangan tayo ng 1mm base plate. Yan. So para makuha yung deck height na gusto. So yun, okay na. Gasket na lang namin tapos ox na mga kapulido. Sarado na. So sa pagsiset natin, lalo kapag nakapangilalim, marami tayong kailangan i-consider. Lalong lalo ito sa M3. Yan. Yung spray na yan, possible na tamaan ng piston yan. Pero dahil MTRT siya, malayo, hindi siya tatamaan mga kapulido. Alright na tayo dun. Tapos sinukat ko na lahat yan kanina. Kasketa na lang. Tapos kunin natin ng kompresyon. Tapos kunin natin ng timing. All good. Start na natin. Alright, so update mga kapulido. Bale, ito kalalabasan. Yan. May palaman.
Tapos 1mm na cheese. Tapos lagyan natin head gasket. Mas okay sana kung ginawang 7mm. Pero siguro kasi MP yung piston niya dati. Kaya tama lang. Dahil MTRT mas matangkad. Ginamit naming chain guide is sporty. Kasi nalalaglag yung guide niya dito kapag kayong M3 maikli masyado. So all set na. Pwede na nating ilagay. Nagpa-break time si sir. Ayun o. Salamat sa kanya. Yan. So may mga nagtatanong kung kasya daw ba ang 59 sa 2631.5. Ang sagot ko dyan is merong MTRT 2631.5 na pang 63, meron din namang pang 59. No? Tulad nito, pang 59 to. Ayan. No? Yan, no? So, ayan ang chamber niya. Hmm. 58 point something. So, ito yung mga pang 59. So, kung mga nagpi-PM sa akin, okay, kaya daw ba kung 59? Itong 2631.5, pwede. Yung 2631.5 na 63 ang chamber, yun na medyo crucial. Kasi masyadong malayo yung valvula. So, yun, pwede yan. Sagot ko dyan is pwede. Para spark plug, bago. Pwede natin salpak, mga pulido. Dawelan ko muna. Wow. So, dito ko nalagay yung dowel kasi kung doon mo ilalagay, di ba nakabareya na siya. So, para may sentro natin yung head tsaka block. So, salpak na natin mga kapulido. Oh, laya pang stud. Lagay na yung stud po, tane. Kakabit ka lang din. Yan, o. Okay. Let's bolt in, mga kapulido. Yun, oh. Hoy, bitin ng stud. Bitin. Sa negative, hugot tayo dyan. Hindi po pwedeng yan lang ano niya. Hindi po pwedeng yan lang kakapitan yan. Kasi sisingaw ang head gasket kapag ka hindi masyadong madiin. So, papalit tayo ng stud, sir, no? Mas mahaba. Dadalawang ikot lang, oh. Siguro tatlo kapag ka na-compress. So, hindi pwede yan, mga kapulido. Ayun, back shift yard. Tanggal, stud. Palit, mahaba. So, mga ano lang, kahit lumabas lang siya ng ano. So, baka yung JR5 mo, hindi umabot yun. Kasi maikli yun. Tatry natin kung makakahanap tayo ng ganito lang kaikli. Mga plus 6mm siguro ang haba. So, negative ka dyan. Hugots. Pwede na rin siyang timing gear. I-update tayo mga kapulido. So, all goods na. Bali, ang ginamit kong stud is 215mm. Tapos high nut. Hanggang dito siya. So, okay yan. Kapit na kapit mga kapulido. Ayun, yung pangatali ko na lang. Tamang higpit lang. So, nailagay na. Pwede na. Timing na. Oh, pare. Kapit mo yun. Alright. Ano naman? Adapter naman. Adapter ng ito. So, naka-gasket maker na. Nang papel-papel. Di uso yun dito. Kasi gasket maker na rin natin tong ulo. Tensioner. Naka-gasket maker na rin. Yung sabi ko kaya tabasan ng mga nun eh. So, dito, kailangan tabas yan. Yung sa shroud. Kasi hindi na magmamatch yan.
So marami pang adjustment dyan mga kapulido. Alagamat. Ano? Ako mag-gasket. Palaban ni Magka. Okay. Uy po. T5 exhaust. Wala ako ito nagsusunod. T5 intake. Bote po. Otep, shout out sa iyo. Intake opening. Exhaust closing. Oh! Sana may vision niya mo. Alright. Mga kapulido, bali. Kulang lang yung tornilyo na ito kaya nahuhugot. Kasama na ba ito dun sa binili mo? Okay. Joke lang yan. Tapos, timing okay na mga kapulido. Tapos ano pa ba? Wala na. Sarado na natin yan. Throttle body. Ito yung mga legit na titanium. Pag in-render mo yan, puti ang lumalabas. So yan, isalpak na natin dun sa kanyang chassis. Yung pipe niya, installed na rin. Bali M3 siya. Tapos niretubo nila dito. Yun. Alright, salpak nyo na boys. Circuit concept oh. Siguro ano to, sumasayad yung tuhod niya. Oh, yan mo. Ginage ko si Ishe dahil nag-ano ako eh. Harap na. Tulit. Yan. So ayan na. Baba me. Habang ginagawa nila yung mga bagay-bagay na yan eh, siko-convert ko muna yung socket nito kasi ang socket niya is pang Sniper Aerox. Yan, NMAX. 5 pins kasi yan. Wait lang. Nasaan na yung socket? Ako na ilagay yung socket kanina. 5 pins. Wait lang mga kapulito. Diretso mo na ka rin yan pare, mamikas yan. So, eto. Hali, wala kang pediretso ang Ken. Hali ah. So, eto syempre meron siyang socket para sa kanyang Aerox. Kasi hindi ito, wala ito, wala na. Sa bagay, nakaban naman sila, pwede niyang isakay. So mamaya, pero oras na kasi one day build lang to mga kapulito. Alas 11 na oh. Overtime na kami na naman. Tingnan natin kung magigearings pa natin to. Apay nga eh. Dito ya dyan. Dito eh. Sige. Dapat kinig yung babaw pare. Dumaan siya sa taas. So wala na to. Bambotan. Kasi nakaganto. Ay, kaganda naman side stand na to. Magkano yung ganito? RCB. Kamal, wag na. 1 pa lang, kakasabi pa lang. Ibig sabihin, 1,000 plus na. Di kaya, pass. So, lumitaw sa kanyang shroud. Ganyan nanabas ni Momon. Tapos yan, no? So, try muna natin yung kanyang injector na dala, 160cc. Try natin kung okay. So, yung sa is ito, isa Ito pare. temperature sensor. Ay, hindi, injector pala to. Temperature sensor. Swak! Ito, wala tayo. So, ilalagay lang natin siya pero nakahang lang. Kasi, mas gusto niya tayo patik. Yan, dyan ka lang. So, grounding dito. Yan pa rin. Ayusin ko lang yung wirings mga kapulito. Diyan ka pa rin. Tapos bumili na siya ng ano to? Oh, may baso pa dito. Inumin mo? Ito, baso. Oh, di ba? Yogurt. So, ikpitan natin tong grounding. Tapos, ayusin na lang natin to sa TPS. Yung injector, ito na. Ay, baliktad. So, tatanggalin natin siya dito. Itututok natin sa kabila.
Kasi baligtad siya nandito, yung tornilyo nandun. Okay. So yun, let's get it on. Spark plug, kabit mo na. Mga kapalito, check na natin kung ano, kung dudura. Mag-diagnose muna tayo mamaya. Pero i-first start muna natin. Abangan lang natin kung dudura siya. Tapos yun lang. Pare, abang ka, baka dumura, no? So, start na natin mga kapulido. Preno. Yun. Hala, lobat. Patalan. Pare, Mon. Talan mo na. Yan. Ayaw. Ano naman? Sam. Ayaw. Patlo. Check engine to, yung ano. Yung auto sensor, nakatanggal pala. Pare, abot mo na ito. Wire, yan, black. Lagay natin ng auto sensor pag di mag-check engine. Kaso kailangan naka-grounding siya. Auto sensor, pahinang na lang. Ground na muna natin dito, temporary mga. Amoyin na lang muna niya, usok sa kalye. Game, try ulit. Lobat pa. Man, pakita lang may preno. Wala, lobat. Charge muna natin. And try natin yung series mga kapulido. Meme, dapat yan na magdura yung lang step. Tapos yung metong mong gamat yan yung preno na. Wait lang. Na naman, makuha yan? Oh, sige. Tapos na. Try natin. Try naman. Ay, yan. Try na. Binaya pare. Mga timid. Sige. Hala, may naya. Wait lang, pare. Sige. Preno. Ayun, dumura na. Isa pa. Lining injector. So, tinry muna namin yung ano eh. Okay. Pero dumura na. Yun, kalakas oh. Dumura, alright. It's alive. Tahimik na tahimik, mga kapulido. Kailangan niya ng choke. Higpit naman yan, pare. Kasi ay may-ari. Artistahin. Okay. Yun, so magtatanong lang kami, magda-diagnose muna kami mga kapatid. You know, ganda naman pala yung minor eh. Oo. Tahimik, walang kalagi-lagitik. So, palabatin muna natin mga kapatid, tapos mag-diagnose muna kami. So, nakalagay na injector is yung dala ng 160. Pero sure ako dyan, lean yan. Update mga kapulido, so hindi kami makuha ng EFR dahil nakahugot. Kasi inoperan ko siya na ispaw welding ko sana, kaso ipapatig na lang daw niya. So, ayan. Pero na-relearn ko na sa diagnostic. Okay naman na yan. Tala na pare. Okay, lagay na yung upuan. Test drive na natin mga kapulido. Alright, dumpa check mga kapulido.
Yan, no? Alright, lobat na ako. Dumba check lang natin mga kapulido. Hirap na yung start sa likod. Kaya nga. Yun. Sir, pa video? Okay lang pa video? Dumba check lang natin so hindi natin pwede tuloyin kasi lean siya. Wala tayong injector na malaki. Sir, para. Naiko na doon. Start na tayo doon mga kapulido. So update tayo mga kapulido. So overtime na ako, mag-alas 2 na. Hindi na ako masyado nag-overtime ng ganito. Pero kailangan lang para makauwi sila. Yung bali, accurate speed meter, malaki yung circuit. So, upon gawa namin itong natapos, sabi ko kasi hindi namin makita yung AFR reading nun sa MSD 500. So ang ginawa ko is in-insist ko na ilagay natin yung kasi kailangan may ilagay natin yung auto sensor para mabasa ng ating MSD 500 yung kanyang AFR. Yan, so yun nga in-insist ko na ilagay natin. So nilagay ko na nga yung kanyang yung auto sensor, kaso ang dilim. Ayan, so nailagay ko na, nag-welding ako, ayan ha. So nag-welding ako, nare-receive niya na yung AFR. So nabasa namin yung injector niya is 160 lang kasi 160cc 10 holes. So sobrang baba, sobrang lean ng lumilitaw, nagdi-17. So problema yun mga kapulido. Sa shop meron naman akong may 180cc 10 holes naman ako, is kulang na kulang pa rin. So in-advisean ko siya, bili siguro siya mga 220, 200cc 10 holes, 12 volts, ganon. So negative tayo doon, negative tayong biritin. So pinilit kong lagyan ng auto sensor para mabasa natin, para mabirit ko kasi hindi ko naman siya pwedeng babaran ng ganyan lean. So naka-van naman sila, isasakay naman nila, tapos bibili siya ng injector niya. Next yun, basic, maganda naman manakbo, ox naman, magandang may lakas din naman siya mga kapulido. Tapos nag-gearings na rin kami kasi ang lala mag-limit. So kalakas na mag-limit talaga. Nagsalpak na rin akong gearings, naka-gearing na yan. Nagtono, ang problema, wala na kaming mas mataas na injector. Kasi ang usapan namin ito is all plug and play na lang daw yung karga niya. So hindi siya plug and play. Kasi nga galing sa ibang karga daw. Yung pala, 'di ba? Ang signal lang pala ang naka-ready. So tsaka palaman. So ganun pa man, nandoon na. Natapos naman natin yung trabaho sa loob ng 24 oras. Ay 12 oras. So uwi na tayo mga kapulido. Yun nga lang, gusto ko sanang magpakita ng top speed sa inyo. Kaso hindi pwede. Siguro after na lang na
mapakarbon niya yung makina, yung may carbon na siya, tapos makabili siya ng kanyang injector at saka makuha yung tono mga kapatid. So yun, binasic lang naman yung mag 120 sa GPS kanina, so ayaw ko nang babarin kasi mahirap yun mga kapatid. Okay lang sa carburetor, burikiin mo lang yung main jet, madali lang eh. Kaso ito, injector siya eh. Hindi kaya. So, nilagyan ko rin siya ng mabigat na bola kasi naglilimit nga kahit naka-gearings na. Yan, nakaktakot sa tulay. So yun mga kapulido, sana pagbalik nito makagawa tayo ng top speed. Siyempre papalo pa to mga kapulido. So salamat sa panonood ninyo, salamat sa suporta at pagtabay sa video na to. Ang buyat na naman ako. Madalang na ako mag-close ng ganito, malauna. 12 PM to 10 PM na lang yung shop namin eh. So usual, nag-overtime lang ako hanggang alas 12. Yun na. Salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo aral sa video ito. Okay naman yung makina. So ba't na ako, wala na akong flash mga kabalino kasi ginamit sa video sa pagbibuild nito. So marami pa ako re-replyan mamaya, lobat na yung cellphone ko. Salamat sa panonood. Siyempre yan, muli din yan at Genrix. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!